Alam nyo guys, to be honest with you, when I first saw this video, ura-urada inisip ko na sabi ko gusto ko i-reaction 'to kasi ang dami natin ako personal, ang dami ko natututunan from an auditor perspective. But maganda yung second question na sinabi niya, eh. Bakit ganito kalaki yung perang pumapasok sa'yo knowing that you're a government official or you are the mayor of Davao or you are the vice president of the Philippines? That's a very good question. I always believe na kaya excited ako na gawin yung Senate trial kay VP Duterte sa Senado kasi lalabas 'tong mga question the mere fact that there is additional questions on my mind, ang dami kong question about sa pera pa lang ano, this is one part. Parang gusto ko siyang masagot. Parang gusto ko sabihin sa Senado, ano't ano pa man ang mangyari, rain or shine dapat ituloy itong impeachment kasi ang ganda nung tanong, eh. Isip ka talaga oo nga 'no, parang hindi mo yun naisip pero sa perspective ng isang auditor, parang wow, in fairness. Kaya ang talino talaga ni commissioner, eh. In fairness hindi ko 'to alam, 'tong background ng ano, commissioner ng AMLAC. Ano pala siya, galing siyang Central Bank, BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. LaSalle graduate at saka galing siyang GCash, yung company ng GCash. And then auditor din pala. Matindi rin pala ang kalibre ng ano, commissioner ng AMLAC, hindi pala gasino lang. Yung palang pinaparatang ng mga DDS supporter na parang di umano, hindi siya effective na commissioner or hindi niya kakayaning gampanan yung kanyang posisyon to know all of this transaction. Dun pa lang natitibag na yung naratibo na yun. Ewan ko guys, do you believe on the narrative ng mga DDS against the commissioner? As I believe, yung huling kaso na isinampa, kasama pati yung commissioner ng AMLAC about dito sa bank records na inilabas ng AMLAC. Do you think you believe on the case that was filed knowing na ito pala, ganito pala yung kalibre ng commissioner ng AMLAC, 'di ba? Ang galing. Nakakatuwang malaman yung mga ganitong information. Correct. Um, Iyaan ang pinakamasakit na nangyayari sa karamihan ng mga government officials, especially hindi makapagsalita based on their position, nasa finance or DOJ. I don't know about the ombudsman, pero there are certain position in the government na talagang they cannot say anything against sa mga nagbabash kasi maaaring may tamaan sila doon sa iniimbestigahan nila or talagang sensitive yung case or sensationalize yung honestly, yung ko lang, ako, uulitin ko ulit, ngayon ko lang po nalaman na dekalibre pala ang, ipinasok na, AMLAC commissioner or AMLAC director, dito, si Commissioner Benaventura, 'di ba? Grabe 'no, talagang iba yung kalibre. Alam niyo totoo 'yan. Siguro I understand na rin yung sinasabi ni COA commissioner na sana 'wag nating i-bash masyado yung, AMLAC, commissioner kasi or AMLAC director. Ako naniniwala ako ang dekalibreng attorney o kaya dekalibreng auditor, sino man 'yan, they know how the game works. They know how it plays. You just need to trust how they do the system. Ang masakit kasi sa atin ano, ordinaryong tao tayo, hindi naman tayo auditor. Pero ang dami nating kuda, ang dami nating sinasabi. Kala mo parang 'pag tinanong mo, ano ibig sabihin ng inflow? Saan nagsimula 'yan? Ano yung report? 'Di ba, ano yung ibig sabihin mo sa AMLAC report? Bakit maraming pondong pumasok na ganito? Bakit may SALN na involved? Bakit may aggregate, total number of, inflow and outflow? Naiintindihan ba natin? Hindi. Ang usually naiintindihan natin yung prejudge opinions ng iba't ibang mga influencers or mga politiko, depende sa bias nila. Pero this time, ako gusto ko ipakita sa inyo that we should also see kung ano yung nagagawa na ng gobyerno dito sa investigasyon na headed by the AMLAC. Kasi itong mga information hindi naman natin napag-uusapan masyado sa social media sa totoo lang. Magandang hapon po sa kanila at morning sa kanilang lahat. Ito po si Mami Susan. Ayan, nagpapasalamat po ako sa binigay ng oportunidad ni Pelcas na ako'y kanyang ma-interview, and I would like to invite everyone na mag-subscribe po sa kanyang channel, Pelcas. Okay? Maraming pong salamat. Thank you.